Isang mapagpalayang umaga po sa ating lahat. Ako si Edren Diaz. Ngayon ay bago tayo magsimula sa ating makabulong talakayan, ay manalangin muna tayo sa ating Panginoon. Hingin natin ang kanyang presensya at paggabay sa pag-aaral na yung araw. Magsitayong lahat at yimuko. Panginoong naming Diyos, salamat sa biyayang ito at pagkakataon na magtipon-tipon kami. Inaalay namin sa iyo ang aming klase. Bigyan mo kami ng karunungan at pangunawa habang nag-aaral. Palakasin ang aming pagkakaisa at pagkakaibigan. Gabayan mo po ang aming mga guro sa pagtuturo. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat araw na aming tatahakin. Amen. So, ayun, magandang umaga klase. Kumusta kayong lahat? Okay. Jeremy, bilang sekretarya sa klase, may lubiban ba sa araw na ito? Mahusay. Bago tayo magsimula sa ating aralin, maaari bang pakiayos ang inyong mga upuan at pulutin ang mga kalat pagkatapos ay umayos ng upo upang sa ganoon ay maging maliwalas ang ating silid-aralan. Naunawaan ba? Mahusay. Bago tayo tuluyang dumako sa ating paksa, maaari ba kayong magbahagi ng iyong natutunan sa nakarang talakayan? Yes, Joseph. Maaari mo bang ibahagi sa klase ang iyong naalala sa ating nakarang talakayan patungkol sa maikling kwento? Magaling! Mukhang naalala ninyo ang ating paksang tinalakay noong nakarang araw. Ngayon ay meron akong inihandang aktibidad na kung saan makakakuha kayo ng idea patungkol sa paksang ating tatalakay ngayon. Ito ay pinamagatang Tula Larawan, na kung saan kailangan bumuo ng salita na angkop sa larawan. Handa na bang lahat? Narito ang unang litrato. Magaling, ito ay pang-aapi. Sunod na larawan. Mahusay, ito ay babae. At panghuling larawan. Mahusay, ito ay damit. Magaling, mukhang kayo ay handa na sa ating talakayan. Ngayon ay tinatawagan ko ang susunod na magpapakitang turo. Muna natin ng pagpapakahulugan ang mga di pamilyar na salita. Una ay ang nakagiray. Ang nakagiray ay isang uri ng bagay na sobrang luma. Pangalawa ay ang teheras. Ang teheras ay isang uri ng maliit at portable na higaan na karaniwang gawa sa tela at bakal na maaring tiklopin para madaling dalhin at itabi. Pangatlo ay ang sulsi. Ang sulsi ay isang proseso ng pagtatahi o pagkukumpuni sa punit o butas ng damit, sako, lambat at iba pang tela gamit ang krayom at sinulid upang ito'y maayos at magamit muli. Pang-apat naman ay ang paanas. Ito ay tumutukoy sa pagsasalita ng pabulong o sa pamamahayag sa pamamagitan ng mahinang boses. At ang panghuli ay ang palara. Ang palara ay isang manipis na pilak na papel na ginagamit sa pagbabalot ng pagkain o mas kilala sa tawag na foil. Ano ang napansin ninyo sa mga larawang aking ibinahagi at sa mga salitang inyong nabuo? Tama, dahil ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa sandaang damit. Maaari mo bang basahin ng kwento, Joseph? Sandang damit ni Fanny Garcia. May isang batang mahirap, nag-aaral siya. Sa paaralan ay kapansin-pansin ang kanyang pagiging walang imik. Malimis siyang nag-iisa. Laging nasa isang sulok. Kapag nakaupo na tila pinagkit. Laging nakayuko, mailap ang mga mata. Sasagot lamang kapag tinawag ng guro. Halos panas pa kung magsalita. Naging mahiyain siya sapagkat maaga niyang natuklasan kaiba ang kanyang kalagayan sa mga kaklase. Ipinabatid nila iyon sa kanya. Mayayaman sila, magaganda at iba-iba ang kanilang mga damit na pumapasok sa paaralan.
Malimit nila siyang tuksukin sapagkat ang kanyang damit kahit nga malinis ay halatang luma na. Palibhasa ay kupasin at punong-puno ng sulsi, larawan ang pisikal at emosyonal na kalagayan ng batang babae. Kapag oras na ng kainan at labasan na ng pagkain, halos ayaw niyang ilitaw ang kanyang baon. Tatago niya sa kantungan ng kanyang pagkain, piperaso ng pakunti-kunti, tulis subo sa bibig, mabilis upang hindi malaman ng mga kaklase ang kanyang dalang pagkain. Sa sulok ng kanyang mata ay masusulyapan niya ang mga pagkain nakadisplay sa ibabaw ng puwete ng mga kaklase. Mansanas, sandwiches, candy at iba-ibang cookies at kulay na pambalot na palara. Ang panunokso ng mga kaklase ay hindi nagwawakas sa kanyang mga damit. Tatangkain na silipin kung ano ang kanyang pagkain at sila'y magtatawanan kapag nakita nila ang kanyang baon ay isa lamang pirasong tinapay na karaniway walang palaman. Kaya lumayo siya sa kanila, naging walang kibo, mapag-isa. Ang nangyayari ito hindi naman lingid sa kanyang ina. Sa bahay, di minsan ay makalawa siyang umuuwing umiiyak dahil sa panunokso ng mga kaklase. At siya ay magsusumbong. Mapapakagat labi ang kanyang ina. Matagal itong hindi makakakibo at sabay haplos nito sa kanyang buhok at paalong sasabihin sa kanya, hayaan mo na sila na huwag mo silang pansinin, hamo. Kapag nakakuha ng maraming pera ang iyong ama, makakapagbaon ka na rin ng masarap na pagkain at mabibili na rin kita ng maraming damit. At lumipas pa ang maraming araw, ngunit ang ama hindi pa rin nakapag-uwi ng maraming pera, kaya ganoon pa rin ang kanyang buhay. Ngunit ang batay unti-unting nakaunawa sa kanilang kalagayan. Natutuhan niyang makibahagi sa malaking suliranin ng kanilang pamilya. Natutuhan niyang sarilinin ng pagdaramdam sa panunukso ng mga kaklase. Hindi na siya umuuwing umiiyak, hindi na siya nagsusubong sa kanyang ina. Sa kanyang pagiging tahimik ay pinalalagay ng kanyang mga kaklase na siya ay kanilang talon-talunan, kaya lalong sumithi ang kanilang pagbubuska. Lumang damit, di masarap na pagkain, mahirap. Sinalaksak nila sa kanyang isip. Hanggang isang araw ay natuto siyang lumaban. Sa buong pagtataka nila ay bigla na lamang nagkatinig ang mahirap na batang babaeng laging kupasin. Puro ng susi at luma ang damit. Ang batang laging kakaunti ang baon pagkain. Yaw isa na naman sa anong pagkakataong walang magawa ang kanyang mga kaklase at siya na naman ang kanilang tinutukso. Alam nyo, aniya sa malakas at nagmamalaking tinig. Ako'y may sandaang damit sa bahay. Nagkatinginan ang kanyang mga kaklase. Hindi sila magkapaniwala. Kung totoo ay bakit lagi na lang luma ang suot mo? Mabilis ang naging tugon niya. Dahil iniingatan ko ang aking mga sandaang damit. Ayaw kong malumag agad. Sinungaling ka. Pakita mo muna sa amin para kami maniwala. Iisang tinig na sabi nila sa batang mahirap. Hindi ko madadala rito, baka mapagalitan ako ni nanay. Kung gusto niya sasabihin ko na lang kung ano ang tabas, kung ano ang tela, kung ano ang kulay, kung may laso o bulaklak. Ay nagsimula na nga silang maglarawan ng kanyang mga damit. Ayon sa kanya ay may damit siya para sa iba-ibang okasyon. May damit siyang pambahay, pantulog, pampaaralan, pansimbahan at iba pa. Naging mahaba ang kanyang pagkukwento. Paano inilarawan niya hanggang kalit-liitang detalye ang bawat isa sa kanyang sandang damit, tulad halimbawa ng isang damit na pandalon niya sa pagtitipon. Makintab na rosas ang tela nito na sinibungga ng pinagupit-gupit ng mumunting bulaklak at makikislap na rosas at puting abuloryo, bolga at manggas. May tig-isang malaking laso sa magkabilang balikat. Hanggang sako ang haba ng damit o kaya ang kanyang dilaw na pantulog na may protas sa kwelyo, manggas at laylayan o kaya ang kanyang puting pansimba na may malapad na sintron at malalaking bulsa. Mula noon ay naging kaibigan niya ang mga kaklase. Ngayon siya ay naging tagapagsalita at sila naman ang kanyang tagapakinig. Lahat sila ay natutuwa sa kanyang kwento tungkol sa sandang damit. Nawala ang kanyang pagkamahiyain. Naging masayain siya bagaman patuloy pa rin ang kanyang pamamayat kahit ngayon nabibigyan nila siya ng kapiraso ng kanilang baong mansanas o sandwich, isa o dalawang candy. Ngunit isang araw ay hindi pumasok sa klase ang mahirap na batang babaeng may sandang damit.
Saka na sumunod na araw at nang sumunod pa. At pagkaraan ng isang linggong hindi niya pagpasok ay nabahala ang kanyang mga kaklase at guro. Isang araw ay nagpasya silang dalawin ang batang matagal nang lumiban sa klase. Ang natagpuan nilang bahay ay sira-sira at nagkiray na sa kalumaan. Dumungo isang babaeng payat. Iyon ang ina ng batang mahirap. Pinatuloy sila, nakita nila ang maliit na kabuuan ng kabahayan na salat sa anumang karangyang kasangkapan. Sa isang sulok ay isang lumang teheras at doon nakarate ang batang babaeng may sakit pala. Ngunit sa mga dumalaw ay di agad ang may sakit ang napagtuunang pansin. Hindi ang mga papel na maayos na nakahanay at nakadikit sa dingding na pinasasandigan ng teheras. Lumapit sila sa sulok na yaon at nakita nila ang mga papel na nakadikit sa dingding at may drawing ng bawat isa. Sa kanyang sandang damit, magaganda, makukulay, naroon lahat ang kanyang naikwento. Totoo naroon ang sinasabi niyang rosas na damit na pandalo sa pagtitipon. Naroon din ang drawing ng kanyang pantulog, ng kanyang pansimba. Kung sinasabi niyang pamasok sa paaralan na kailan may hindi na sila yan magkaklase dahil ayon sa kanya ay nakatagod iniingatan niya sa bahay. Sandang damit na pawang iginuhit lamang. Batay sa ating tinalaki na kwento, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Inarawan siya bilang isang mag-aaral. Mahusay. Ang pangunahing tauhan sa kwento ay ang batang babae. Siya ay isang mahiyain at kalimitang nasa sulok o gilid lamang. Mailap ang mata at laging nakayuko. At sasagot lamang ito kapag ito'y tinawag ng guro. Kalawang katanungan ay, ano ang naging epekto ng panunukso o pang-aapi sa pangunahing tauhan? Mahusay. Ang naging epekto ng panunukso at pang-aapi sa pangunahing tauhan ay nagkaroon siya ng takot at siyang pinanghihinaan ng loob. Sa ikatlong katanungan naman, paano nalabanan ng pangunahing tauhan ang pang-aapi at panunukso sa kanya ng kanyang mga kamag-aral? Mahusay. Naging matatag siya at naniwala sa kanyang sarili at siya ay nagsinungaling na siya ay may sandaang damit. Para naman sa ikaapat na katanungan, nagtagumpay ba tauhan sa naisip niyang paraan para hindi tuksuhin at apihin ng kanyang mga kamag-aral? Mahusay, tama. Dahil pagtapos niyang masabi sa kanyang mga kamag-aral na siya ay mayroong sandaang damit, ay nagkaroon na siya ng mga kaibigan at natigil na ang panunukso sa kanya ng kanyang mga kamag-aral. At ang ikalimang katanungan, ano ang natuklasan ng guro at iba pang kamag-aral sa bahay ng batang babae nang dumalaw sila rito? Tama. Nang dumalaw ang guro at kamag-aral sa batang babae, ay natuklasan nila ang sandang damit na nakaguhit at nakadikit sa dingding ng kanilang bahay. Dumako naman tayo sa isang maiksing gawain upang sukatin ang inyong natutuhan sa ating tinalakay na kwento. Base sa kwentong ating tinalakay, gumawa ng sanaysay at ipaliwanag kung bakit nagsinungaling ang batang babae sa kwentong Sandaang Damit. Okay, sa ilalim ng inyong mga upuan ay may dinikit akong hashtag. Gamit ang mga hashtag sign na ito, ano kayang magiging hashtag natin ngayong araw batay sa inyong mga natutuhan? Okay, mahusay. Maaring ang maging hashtag natin ngayon ay hindi masamang mangarap. Meron pa ba? Mahusay. Huwag tayong maging bully. At upang tuluyang masukat ang inyong natutuhan sa ating tinalakay ngayong araw, sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Panuto, basahin mabuti ang katanungan at bilugan ang tamang sagot.